Nasa isang bahay sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan, may misteryosong mga tunog na naririnig sa bubungan tuwing gabi. Nakatanggap kami ng message sa aming Facebook fanpage. Humihingi ng tulong. Sa kanila raw kasing probinsya, may umaataking manananggal. Agad pumunta ang aming team sa Barangay Buet, Calasiao, Pangasinan, kung saan naabutan nila ang takot na pamilya ni Mariel. Hindi niya tunay na pangalan. 5 gabi na raw kasing may nambubulabog sa kanilang bubungan. Nagsimula raw ang lahat gabi ng January 27. Ika-40 days pa man din daw ng kamatayan ng asawa ni Mariel. Nung habang sila'y nagpapahinga, bigla na lang nakarinig ng malakas na pagbagsak sa kanilang bubungan. 3 beses siya lumapag nung gabi na yun. Unang beses yun, so pinakinggan ko. At mas nangilabot pa raw sila nung may narinig silang parang pumapagaspas. Pangalawang beses, iba na to. Aswang niya kasi mayroong aswang dito sa sa Pulok 2. Pangatlong beses, naghanap ako ng pwede kong i-ano sa bubong na pagka lumapag na naman siya. Akala ko parang may bumagsak. Kinaumagahan, agad kumuha ng mga bawang si Mariel para ikalat sa kanilang bahay. Naglagay na rin sila ng asin sa labas ng kanilang pintuan at bintana. Nang istorbo na ako ng mga kapitbahay. Mga kabataan yun na mga binata, andyan sinasama nila kami. Yung iba nasa labas. Pagtuntong ng 10:00 ng gabi, may kumalabog na naman daw sa kanilang bubungan. Inabahan namin, tapos narinig nila, yung pakpak niya kasi may kuko. Nung una kasi akala ko paayok. Ayun pala, kaya pala ganun kalakas. Kasi yung paganyan niya. Sabi ko, habulin nyo. Tapos bigla siya umalis. Pag tinitingnan nila, wala na, umaalis na siya. Malaki po yung pakpak niya. Natakot po. Isip ko po na baga anuin ako, nanginginig. Kahanap siya ng pangpapalo sana doon. Kasi nakita niya na manananggal pala yun. Na hindi mo maipaliwanag yung mukha niya. Yun, natakot talaga. Sabi nila yung manananggal bata daw ang pinupuntirya nila. Natatakot ako sa mga kapatid ko. Sa puntong yon, nagpagawa na ng sibat sina Mariel. Kailangan di mo pakita ang natatakot ka kasi mga bata yun. Pag natakot ka, matatakot na rin sila. Kailangan maging matapang ka. Pag bagsak niya, ginaganyan ko rin siya para umalis siya. Para alam niya na lumalaban yung tao dito sa loob. Pati mga kapitbahay ni na Mariel natakot. Yung ate ko sabi niya, huwag ka maniwala, ano lang yan, manok. Sabi ko, manok gabi. Buntis ka pa naman kako. Kaya kinuha ko yung holy water, asin, tsaka bawang. Maniniwala ako sa mga manananggal. Pag nakita ko, maniniwala ako. Pero pag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. Sa buong buhay ko, wala kaming nabalitaan na may aswang dito. Ito ay isang Filipino version ng tinatawag nating mga vampire. Ang pinagkaiba lang, yung ating version sa ating folklore na mga manananggal ay yung term mismo, natatanggal. Umahati ang katawan. Maraming kwento nito, mostly in the Visayas. Samantala, sa kalagitnaan ng panayam ng aming team kay Mariel. Time. Pagkata niyo po yung time. Ano po yun? Wala ka na ibon? Wala. Walang kalapati dito eh. Walang kalapati dito eh. Wala. Narinig mo? Sabi ko sa'yo. Uy. Para mahuli ka kung ano man ang gumagambala sa bubungan ni na Mariel, nagkabit ang aming team ng mga CCTV camera. Ano kaya ang makukunan ng mga ito? Samantala, tumulong din ang isang paranormal investigator, si Ana. May narinig kami dito na bigla na lang bumabag sa bubong namin. Tapos parang akala mo naglalakad, biglang mawawala, gano'n. Asawa niyo po siya? Oo. Namatay po siya? Ano mo kinamatay niya? Cancer. Nandito pa siya eh. Baka po yung nararamdaman niya dyan sa bubong na yan. Hindi po natin masabing aswang. Hindi natin masabing elemento. Simula noon, nung nag-asawa kaming dalawa ng asawa ko, kung ano yung labas ko lang, hanggang kalsada, ganun. Hindi kasi ako nagpagkapit-bahay. Hindi naman siya parang, kasi kung aswang yan, maririnig mo eh, yung tik-tik. Maaamoy mo eh.
Kasi pag tik-tik-tik, malakas siya, malayo yan. Pero pag mahina ang tik-tik niya, kabahan ka na at nandiyan sa paligid. Wala eh. Iba yun naramdaman ko, hindi siya aswang. Tumataas balahibo ko. Nandito yung asawa mo. Pag ka daw malungkot, hindi daw niya kayo pababayaan. Nag-antabay ang aming team sa makukunan ng CCTV. Pagtuntong ng 11:27 ng gabi, may namataan sa bubungan. Pero hindi pala ito kung anong nilalang. Kundi pusa. Sa pangalawang gabi, muling nag-abang ang aming team. Ang resulta, pusa na naman daw sa kanilang bubungan. Pero sa ilang mga purok ng Kalasyaw, nanindigan ang mga residente, hindi pangkaraniwan o kung ano-ano lang ang kanilang mga naranasan. Kaya panay pa rin ang kanilang paghahanda at panalangin na kung ano man ito, hindi na sila muling gagambalain.